Ang Korean families, ang mga anak na lalaki ay napaka-importante po sa kanila. Welcome to our life in Korea. Simple life, farming, and family. Subscribe and join us. Hello mga kabisdak! Good morning! Good morning, good afternoon, good evening, magandang buhay, magandang araw po sa ating lahat. Today po ay Sunday. Yes, Sunday, di ba kahapon Sabado? Nag-date kami ni LE sa bayan. So, hindi ako pumunta sa bahay ni Bianan. Today po ako pupunta sa bahay ng aking Bianan. But before tayo pupunta doon, ay nagluto ako ng ulam para sa 3 alas para hindi na sila guys, may trabaho po sila today kasi day off sila noong Huwebes. Panay sabi ko Friday, pero Huwebes po yung nangyari. Nag-day off sila ng Huwebes and ako pumasok sa Hagon kasi ang trabaho ko po sa Hagon every Huwebes lang po. Ito ang aking niluto for them. Healthy po tayo, gulay-gulay po tayo. For today's breakfast ay lunch pala. Ayan po, ginisang talong na may kalabasa. Nilagyan ko ng kaunting spam para naman may lasa ng kaunting karne. Para naman magustuhan po nila. 안녕하세요. 정우가 뒤에 왔어. 할머니 안녕하세요. 인사하고. Si Bianan po ay naghuhugas ng kanyang mga cabbage at radish dahil gagawa na naman po kami ng yulmo kimchi. Masarap kasi yan tuwing summer mga kabisdak. At itong si LE tuwing nabisita sa bahay ng kanyang lola, naghahanap yan ng makakain at nakita niya na may cereals at tinapay. Kaya yun ko makain na. And maghahanda po ako, magluluto tayo ng ating pananghalian. Ito po ang mga zucchini na bigay po ng owner doon sa Perela Farm na tinamnan natin last Huwebes kasama yung mga babaeng Cambodian seasonal farmers. So ganito po namin siya niluluto. Tinatanggal yung nakabalot na plastic, hihiwain mo siya mga kabisdak at budburan mo ng asin. Ibababad for siguro more or less 5 minutes para matanggal po yung dagta ng zucchini. Hindi lang ako sigurado kung may zucchini din bang natubo dyan sa atin sa Pilipinas. Pero alam ko na may kalabasa na mahaba dyan, tinatawag namin binutilyang kalabasa. Hindi ko alam kung ito ba ay zucchini, parang hindi mga kabisdak. Iba kasi ang flesh nitong zucchini sa binutilyang kalabasa. At ito po yung mga harvest nating mga snow peas, chicharo doon sa ating mini garden sa gilid ng aking bahay, aming bahay. So tinatanggalan ko po siya ng buntot or parang sungo para hindi naman masyadong sagabal sa pagkain. Ayan, ganyan ko siya i-prepare mga kabisdak. Actually, first time ko pong magluto nito, igigisa ko lang siya sa bawang and lagyan ng oyster sauce. Dito ko po iluluto sa bahay ni Bianan dahil ipapatikim ko po itong ating mga chicharo. Tingnan natin kung magustuhan ba ni Bianan, guys. Bago po yung ano ni Biano, gas range. Kasi yung Rinnai niya na lumang-luma na, I think, more than 10 years na yung gamit, mga kabisdak. Bumigay na. So, eto, luma rin po ito. Ito po ay galing sa old fire station office ng aming barangay. Diba doon man nagtatrabaho bilang fire volunteer si DE. So na naglilinis sila kasi may bagong fire station po ang barangay namin. Lahat ng mga bagay, lahat ng mga gamit doon sa old fire station, pinamigay. So ito ang nakuha ni DE. Pati washing machine, yung ginagamit po ng ating 3 alas, galing din po yun sa old fire station.
Magigisa lang tayo ng bawang and sibuyas. Hindi ko nalalagyan ng sibuyas, guys, kasi nasasayangan ako sa sibuyas na ganito kalaki, tas 1/8 lang yung gagamitin natin. Hindi na nagluluto si Bianan, so wala. Ito lang. Ang napansin ko sa mga Koreans guys, hindi po nila ginigisa sa mantika ang kanilang bawang. Inuuna po nilang iluto ang zucchini, tas yung bawang. So walang gisa sa bawang mga kabisdak. Ay, po. Ay, po. Ay. Tayo, 같이 하자. 같이 들어. 할머니한테. 같이 들어라. 자, 같이 들어. 나, 여기 잡아. 여기 잡아. 무슨? 오케이. 네, 들어, 같이. 손 들어. 네 손. 이거 못 써요, 엄마? 깨졌잖아. 아니요. 깨졌어, 거기 봐. 역할이. 아이고. 왜 깼어요? 원래 금에 간 걸 구웠대. 호박 이렇게 볶아야 돼. 똘공똘공하게. 그 방산 거기 파란 거 집 식당잖아요, 있어. 어디? 방산에 응. 식당 있잖아요. 고기 팔아 식당. 이 사장님이 이거 하우스 있어요. 그래서 이거 거기서 준 거야? 네. 무기 위에 우리 정호 삼촌, 정호 아빠 나는 깨 심었어요. 그 뒤에 가서? 네, 이 집에. 아유. 7가지 심었다는 거 그 집에? 네, 그럼 5시서 가서 심은 거야? 네. 5시부터 응. 7시 지났어요. 7시. 그러게. 그냥 5시 다 심은 거잖아. 네. 아유. 안 그래서 먹어요? 이거 줬어요. 응? 줬어, 많아. 호박? 네, 수련이 짜고 있는 거 아니에요. 근데 호박이 좀 늙은 거 같아. 이건 뭐야, 꽃이야? 아니요, 먹어봐요. 필리핀 야채. 필리핀 야채. 야채? 네, 콩 같아. 맛있죠? 아니, 여기 양념으로 하면 맛있지. 음. 여기 식으로 하면. 아, 괜찮아요? 먹을 먹어도. 박물관에 가면 잘 만나. 뭔가 술에 안 들렸어요? 에, 그 술을 안 들려요? 아유, 얌전해 아주. 여기서만 지나겠어? 집에서만 그러지. 안 그래. 고마워.
완두콩 빗으로 만드네. 만두콩 같아요? 응. 그럴 것 같아. 만두콩 같아요. 연근은 다음에 까가지고 밥에 먹어봐. 그래. 왜? 에이씨야. 이거 와시와시하세요. 와시와시하세요. 와시와시와시와시. 여기 누구야? 여기 옳지. 아이쁘라. 아이쁘라. 그렇지. 이렇게 해. 씻어. 이리 봐요. 안녕. 저기 봐. 아? 저기 봐. 저기 안녕. 안녕. 한 번 더, 한 번 더. 하나, 둘, 셋. 안녕. 저기 봐. 저기 봐요. 안녕. 저기. 에이, 자, 아이뻐. 자, butan tali lah. Butan tali, nak. Butang. Taruh nga, arrange. Taruh nga, arrange anak sila. Oh, taruh nga. Pagkatapos po namin kumain ay nagpahinga lang si Bianan kasi napagod daw po siya. Alas 5 pa ng umaga. Alas 5 pa ng umaga. Nandoon na siya sa kanyang sesame farm, maliit na sesame farm. Nagdadamo na si Bianan, mga kabisdak. Siya din po ang nanguha nitong kanyang mga sibuyas, naglinis. So kami ni LE, kami ang maghuhugas. Hinihintay namin si Bianan para sa next instruction. Buti na lang at ito ating LE, marunong na pong tumulong kahit papano. Masaya po ako kasi nagustuhan ni Bianan ang ating ginisang snow peas. Akala ni Bianan, same lang ang snow peas at green peas. Hindi po, mga kabisdak. Akala ko din kasi yung green beans nila almost same, look alike ba? Hindi pala. Ang snow peas, iba po siya sa wandukong, yung green peas na hinahalo ng mga Koreans sa kanilang kanin. Kung napanood niyo po yung series, Netflix series na When Life Gives You Tangerine, mga kabisdak. Yun po yung wandukong or green peas na hinahalo po sa kanilang kanin. At kanina pala, binabad na ni Bianan itong hinugasan niyang mga cabbage and radish para sa aming gagawing yolmo kimchi. Ngayon po ay huhugasan namin siya. After ma-drain yung tubig sa ating hinugasang cabbage and radish, ay ito na, naghiwa na po ako ng white onions, 2 malalaking white onions. Hiniwa ko na din yung ating spring onions, niready ko na yung ating mga ingredients. Alam ko na ang mga ingredients ng kimchi. Hinihintay ko na lang, pasulyap-sulyap ako kay Bianan kung kailan siya lalapit dito sa kusina. Dahil siya po ang ating master kimchi maker. Hindi po ako basta-basta gumagawa ng kimchi na wala ang supervision ni Bianan, mga kabistak. Gumagawa ako na may kasamang Koreans like DE, kami daw lang gumagawa, Bianan, or si mga sister-in-law ko. Hindi po ako gumagawa mag-isa ng kimchi. Yes po. Natatakot kasi ako baka pumalpak. So dapat gusto ko na may kasama akong Koreana or Koreano sa tuwing gumagawa ako ng kimchi. 네, 요 슈가 조금 더.
너무 달겠다. 저 미원이랑 이거 해라 저거 해서. 다 뭐. Ah, paano yun? 응. 많다요. 내가 새우도 조금만 넣자. Hindi. Hindi, mo ko yung ngayon. Nakamute po ang segment na ito mga kabistak at ako ay nakangiti dahil itong si Biana nagmamarites po, nagachismis po yan siya. Diba 2 weeks ago pumunta dito si Kun Uni at Kun Gomubo, gumawa tayo ng yulmo kimchi. Itong si Bianan ayaw niya sa kimchi na masyadong pula dahil pag pula syempre maraming nilagay na chili pepper. Ayaw ni Bianan ng maanghang, diba? So gusto niya konti lang ang chili powder na ilagay para makakain siya. Pero itong si Kununi, marami ang nilalagay niyang chili powder dahil gusto po ng kanyang asawa na maanghang. So ayun, ano, nagtampo daw si Kununi kay Bianan kasi parang pinagsabihan ni Bianan si Kununi na parang mas importante pa daw ni Kununi ang kanyang asawa kaysa sa kanyang nanay dahil hindi ito nakikinig sa kanya kapag sinasabi ni Bianan na konti lang ang chili na ilagay mo para makakain ako para hindi masyadong manghang. Ay, hindi man nakikinig si Kununi. So ayun, napagsabihan, so parang nagtatampo, hindi daw natawag si Kununi for 2 weeks na hindi tumatawag sa kanya. So ibig sabihin, nagtatampo daw yung kanyang anak sa kanya. Ha? May kimchi drama din silang dalawa, mga kabisdak ba? Anyway, ganyan lang po ang paggawa ng kimchi. Mag-add ka lang kung kulang sa inyong panlasang. Kaya dapat pakunti-kunti lang po ang lagay para hindi po kayo magsisi sa huli. And then, paulit-ulit kayong tumitikim. And dahil para sa amin lang po ito, kapag kami ay gumagawa ng kimchi for our family, hindi po kami nagsusuot ng hairnet, hindi po kami nag-gloves kasi naghugas man kami ng at mga kamay namin kanina, di ba? From the hugasin, naghugas tayo sa ating mga ingredients. So, ilang beses kami naghugas mga kabisdak. So, malinis talaga to yung aming mga kamay. And uulitin ko, para po ito sa amin lang. Kaya hindi kami nag-gloves, walang hairnet, walang mouth mask, ganun. O, diba? Kasi may nagsabi, bakit daw hindi nag-hairnet at hindi nag-gloves. For our consumption lang po ito mga kabisdak. At nang na-achieve na po namin ang aming desired lasa ng aming kimchi, ayan, isisilid na namin sa, syempre, sa ating container, no? Hindi po namin yan ipapasok sa kimchi fridge. Ilalagay muna namin yan sa labas. Dito sa room temperature lang mga kabisdak ba, for 2 days. After 2 days, saka namin siya ilalagay sa kimchi fridge. Ganun po ang aming style para mas masarap ang kimchi. Binabati ko po ng isang maligayang kaarawan. Happiest 12th birthday today, July 7 to Thea Selvano. In advance, happy birthday bukas, July 8 to Miss Kim. Happy birthday guys! Taway mag-enjoy po kayo sa inyong araw. 하나, 둘, 하나, 둘, 셋, 옳지. 한 번 더, 하나, 둘, 셋, 그렇지. 말로, 하나, 둘, 말로, 셋, 옳지. 하나, 둘, 셋. Tapos na po tayo sa mga kabisdak paggawa ng kimchi. Yes, nandito po tayo sa tulay, nagabike si LE. And then, saglit lang kami kasi parang babagsak na yung ulan. Uuwi na po tayo sa bahay. Ito po yung pinagkakaabalhan niya, oh. For repair na naman itong tulay na ito soon. Kasi saka mag-chaiso.
Nababakbak na po yung semento dito sa gilid. Hana! Dul! Sit! Malo, sit! Sit! Kapag 3 na, tinatapo namin itong mga nababakbak na semento doon sa sapa. Hana! Dul! Sit! Orchi! Hana! Dul! Sit! Ay, siya. Mag-i-snack po tayo mga kabisda. Si Ellie, kumain nito kaninang umaga doon sa bahay ng kanyang biyanan. Bahay ni Lola niya, bahay ng kanyang biyanan. Ako ngayon mag-i-snack, may kape tayo, may tinapay, and ito yung palaman na bigay ni Kunon ni chestnut spread na pagkasarap-sarap mga kabisda. Saan ba ito galing? France! France ba? Tama ako mga kabisdak? France ba? Kasi .fr. Hindi ma-focus. France po siya galing. France nga mga kabisdak. Product of France siya guys. Hindi mo ma-focus. Uy, ayan. Product of France siya mga kabisdak. Chestnut spread. Ang sarap. Makulimlim mga kabisdak at bumagsak yung ulan pero saglit lang. Parang bukas yun. Bukas ang todo na bagsak nito. So, si LE po ay nagnap, himala, dahil hindi man niya naganap. Nagnap siya mga kabisdak. Kasama ng kanyang papa. Si DE kanina at ang 3 boys, nagtanim po sila ng perela sa dito na area. Hindi po sa amin. May nagpa-extra, nagpa-part-time ba. So, doon. And then, this afternoon, nasa corn farm po ang ating mga boys. Nag-spray ng pampatay sa damo. Sa farm ni Lura Boy, cornfield. Yung na-vlog ko na, yung tinanggalan nila ng mga extra bagong tubo na mga corn. Doon din po na area. Maaga kasi silang nag-ano kanina. Nag-start sila ng 8, natapos ng 10 sa Perela, and then lunch break din doon sa corn farm. Bukas ay pupunta tayo sa ating chili farm kasi malapit na po tayo mag-harvest ng ating chili farm and magiging busy, sobrang busy na po si Adjumanyan at ang aming buong team. So, maikwento lang ako sa inyo kasi kagabi, tumawag itong kuya ni DE, yung si Osaka Boy. Nakita niyo na po si Osaka Boy. Lagi niyo siyang nakikita. Nagpapabook siya ng flight. So, ako kasi may account ako sa trip.com. Sa trip.com ako nagbubook ng mga flights namin. So, nagpabook siya sa akin. Osaka to Korea and then back and forth. 1 week po siya dito sa August po ang dating niya. So, July naman ngayon. So, next month kasi summer break. May summer break din po ang Japan, guys. So, dito po siya mag-spend ng 1 week summer vacation niya. So, abangan niyo po. Ano na naman kaya ang mangyayari at ano na naman kaya ang kanilang gagawin. Siguro yung pine tree, di ba last time, yung pine tree, hindi na tuloy yung pag-relocate kasi walang narintahang machine si DE, yung ano bang tawag yung forklift yun yata. So ayun, habang nag-usap sila ay parang nararamdaman na ni DE na gustong mag-for good na yung kanyang kuya si Osaka Boy dito sa Korea. Yun ang nararamdaman ni DE. Yun ang parang pinapahiwatig ng kuya ni DE sa kanilang usapan kagabi, which is parang para complicated mga kabisdak. Kasi ang culture dito sa Korea, makaluma kasi itong pamilya ni DE, lalo na ito si Bianan. Ang Korean families, ang mga anak na lalaki ay napaka-importante po sa kanila. Ang mga nanay, yung anak nilang mga lalaki ay napaka-importante kumpara sa mga babae. So yung mga anak na lalaki, hindi po nila pinapapunta sa kusina yan. Hindi yan pinapahugas, hindi yan pinapagluto. So ayun, ang mangyayari,
Ang nangyayari, tuwing nabakasyon yan si Osaka Boy, pumupunta ako doon sa bahay ni Bianan. Tumutulong ako doon sa pagluluto, paghahanda, pagdidigpit, paghuhugas, pag-serve. Ganun ang nangyayari. So, ang ikinababahala ni DE, kung dito sila halimbawa, next month, 1 week po siya dito, okay lang na mga 2 to 3 days na bakasyon, pero 1 week na bakasyon, so meaning 1 week din ako doon mga kabistak, so mahirap. Okay lang naman, pwede din naman ako mag-eskapo, pwede naman ako hindi tumulong, pero aawa ako kay Bianan. So yun ba, hindi nila iniisip, alam naman ng mga kuya ni DE na ganun ang tradisyon ng kanilang pamilya kahit na matanda na po ang kanilang mama. Hindi po niya kayang tingnan yung mga anak niyang lalaki na nagluluto at naghuhugas, naglilinis, nagdidipit. At yung mga anak din niyang lalaki, hindi rin nagluluto, walang pusang loob na pumunta sa kusina. Naghihintay lang sila na may siniserve na. Hindi mo rin sila masisisi kasi yun ang culture nila. At parang, ewan ko sa mga kuya ni DE. Si DE, hindi naman ganun mga kabisda. Hindi naman nagpapasilbi si DE. Lalong-lalo na, medyo okay pa yan si Osaka Boy. Ang pinaka kinababahala namin is yung first son, eldest na anak ni Bianan. Hindi nyo pa nakita, never nyo pang nakita. Kasi nag-start ako ng vlog 3 years ago. Hindi pa nag-appear si Tokyo Boy. Nakauwi lang siya sa Korea noong kasal ko. Doon ko lang siya nakita at sobrang weird niya mga kabista. Alam niyo yung kasabihan na black sheep? Sa isang bunga ng niyog, sa usa ka bulig sa niyog, may isang buang. May black sheep po sa kanilang pamilya. Yun po ang kanilang eldest. Yan po ang sabi-sabi. Yan po ang kwento ni DE, kwento ng aking mga sister-in-laws na kakaiba yung kanilang eldest. Yun po ang pinaka-pilyo, pasaway, weird, lahat na. At divorce po siya mga kabistak. Matagal nang hiwalay sa asawa. May 3 mga anak. Yung asawa niya is Japanese. So, yun. At ang kwento sa akin ni Bianan, napakaano daw talaga ng eldest niyang anak, pasaway. Dumating sila sa point na tinali na nila yung kanilang anak na panganay, yung lalaki si Tokyo Boy, tinali na nila sa puno para punishment. Tinali ng kanyang papa, ng kanilang papa, dahil napakapasaway daw talaga. So ngayon, ang naririnig ko, itong si Tokyo Boy, gusto din mag-for good dito sa Korea. Meaning, dito sila mag-stay sa bahay ni Bianan. Or, gagawa sila ng bahay dito sa lupain ni Bianan. Kasi may mga shares man sila sa lupain ni Bianan. So, ang complicated na ang sitwasyon mga kabisdak. Kung dito na magtira, dito na mag-for good, yung dalawang kuya ni DE, si Tokyo Boy at Osaka Boy. Napaka-komplikado na ang sitwasyon. Hindi ko ma-imagine. Magiging magulo na kami dito mga kabisdak. Kasi, gusto man nilang tumulong sa pag-farming ni DE. So, alam mo na, weird yung si Tokyo Boy, si Osaka Boy, medyo weird din, pero okay lang. Ay. At alam niya itong aking Bianan, nag-worry siya sa kanyang anak na divorce, si Tokyo Boy. Kasi nga, di ba, tatanda siyang mag-isa. Although may pera naman si Tokyo Boy, iba pa rin yung may kasama kang asawa, mga kabistak. So kayo mga lalaki, mga husband dyan na nanonood ngayon, you take care of your marriage kasi nag-aalala po yung ating mga nanay, tatay, mga parents natin nag-aalala kasi di ba pagtatanda na tayo, wala tayong kasama, mahirap guys. Tapos yung mga anak ni Tokyo Boy, mga anak ni Osaka Boy, malayo po ang loob sa kanilang mga papa. Hindi ko alam kung bakit. Kasi na-meet ko na po yung mga anak ni Osaka Boy, iba po ang hindi sila close. Nagising na po si LE. Oh. So yan lang po ang chika mga kabisdak. May mga
Hindi ko alam talaga. Let's see kung ano ang mangyayari in the future kapag nandito na po ang mga kuya ni DE. Tikman muna natin. Ayan! Ayan! Masarap. Masarap. Masarap talaga, guys. And that's all for today's video, mga kabisda. If you enjoyed this episode, if you enjoyed this chikahan maritesan, please like, comment, share, hype, and subscribe. See you on our next video. Ingat lahat. Tatapusin ko. Sarap siya, mga kabisda. Yung nga, bugol na eh. Yan mo, bugol eh. Nyam, nyam. Bye-bye.